provincial hospitals. Labi na katong mga secondary hospitals na to. Na may capability to meet their demands sa curative care, specifically kining surgery. Kaysa una, pag kinahanglan nga operahan, diretso naman dayon sa Cagayan de Oro. Oo. So, ang gibuhat nato karon is we were able to upgrade kining mga ospital within a short period of 2 years. Upat ka primary hospitals nato ang na-upgrade nato. So, this is an unprecedented feat. Kay ang implication ani, we will now be able to serve atong mga interlocal health zones. Upat ni kabuk lima interlocal health zones. Unsa kini Doc nga mga lima nga upgraded na? Asa kini dapit? Originally, ang secondary hospital nato is only Hingoog. So, katong under the present administration, ang na-upgrade nato, nagsugod ta sa Initaw. And then, Balingasag. We have Mantikaw also. Tapos, we have Talisayang. So, 5 ka sila spread across the province to serve the secondary surgical services and sa atong mga pasyente. Abi ko automatic na lang sa pag-adto nila sa hospital, diretso na dayon nga ingnan sila sa mga tagdumala. Kay ang mga secondary hospitals mao lang kini ang naay kapabilidad nga mag-opera. Ang primary nato katong mga simple cases lang ang kaya nila. So ang kakahitabo sa una, pag adto sa hospital, diretso refer nato sa Cagayan. So this will entail a lot of expenses on the part of the patient and the family. Imagine you have to go all the way to Cagayan de Oro para lang sa simple case of say hemorrhoids or hernia or this thyroid nga gaignon ni Sol. Nga kung sa Cagayan nila ni ipa-opera, good kung bakante sa atong Northern Mindanao Medical Center. But most of the time, flooded man kining atong mga atong medical center sa mga secondary cases na supposed to be masilbihan lang din sa atong mga secondary hospitals. So sa karon ang amo yung trust nga ato gyud nang i-upgrade para ma-deload sa katong atong medical center para maka-cater sila dito sa mga tertiary cases na gyud nga mga grabe complicated cases. Ang ato mga simple nga dili na nato padala sa Cagayan de Oro. Dako kay nigtabang ma'am no, may kinahuna-unaan ni Ma'am Sol. It's a team. It's a teamwork. Sa nag-create si Governor og office sa Provincial Health Office ang hospital operations, and then it is run by the Technical Working Group, which si Dr. Neri is the co-chair. Ang atong chairman si Dr. Ignacio B. Moreno. Happy birthday. Birthday niya karong adlaw. Happy birthday, Doc. Happy birthday, Doc. Happy birthday. So, happy birthday, Doc. Kana gidumala na siya sa Technical Working Group under also the directive of our Honorable Governor Oscar S. Moreno. Pero usa lang ni Doc no sa naguna ninyong mga services karon sa atong mga hospitals. Yeah, actually, daghan natang mga innovations nga nahimo. Pero let me just point out that within the 5 years under the present administration, daghan naging changes nga nitabo. Including the 150 million na upgrading of our facilities, projects. Abot pa sa botana, ang 7 nato ka hospital sa probinsya, it's either renovated or na ay mga new constructions. So facility-wise, okay na ta. Now we are trying to improve ang services sa hospital para dili kini mahimong showcase lang og white elephants. Nga dili gyud makahatag sa mga kinahanglang serbisyo sa atong mga lumulupyo sa Misamis Oriental. Sa ato pa Ma'am Sol nga ang atong mga kaigsuunan sa kalungsuran, labi na og mga dili lang kay grabe ang ilang sakit, pwede na silang dito na lang sila sa atong mga provincial managed hospitals. Provincial hospital. Yes, ma'am. Oo. Pero ang kuan pod nga magmuadto sa gid sila sa ilahang rural health units. Kay naapoy mga doctors dadto nga mutabang gid sa ila, andam nga mutabang. No, we are in constant discussion with AMHOP, yung group of municipal health officers, para matubag ang mga panginahanglanon sa ilang kuan, ilang panlawas. No, in fact, isa sa among mga
activities is the cut